So, ako po si Mentorelli Villanueva. Ilocanang Ilocana, taga Cagayan Valley po ako, pero pure na Ilocana, walang halo. Hindi ko alam Itawis, Ikagi. Iba na, pure po akong Ilocana. And 10 po kami magkakapatid na hindi po pinagkakailan na may dalawa na po akong dalawang apo na ako. And isang asawa pa lang naman. And ah oo, nag-iisa siya talaga at nag-iisa siya habang buhay. Promise ko yan. And ako yung pinakabunsong babae. So, ah yun. First na punta ko dito sa Hong Kong is 1997. Kinasal po ako ng 1996. 1997, at the age of 19, pumunta po ako Oh, dito sa Hong Kong. Ang anak kong nag-iisa ay 1 year, 8 months na iniwanan ko. And hindi naman sa straight hanggang dito, ay hanggang ngayon, ano pa naman, nag-forgot ako ng 3 times. mm. Yan. Pero, more than, more than sa aking, ano ba yun? Mas marami yung pag-stay ko dito kaysa yung makapiling talaga yung pamilya ko, yung anak ko at saka yung asawa ko. Kaya, Mhm. ayun, siguro yung pag-stay ko sa Pilipinas, nung nag-for good ako, mga 1 year, 1 year na standby ako, and then bumalik ako dito, na-terminate, and then nag-stay ako ng mga 9 months siguro, and then bumalik ako. Yun lang kami. And then, nung nag-start na ako dito sa aking amo ng 2004 din, yan, mag-uwi lang ako ng after 2 years, and mga 14 days, mga ganyan lang yung vacation ko. Then, after mga mga 6 years ganyan, naranasan ko yung every year, every year na makakauwi, kaya lang shoulder ko yung aking pamasahe. Yun. Mm. Aga akong nagkapag-asawa ay 16. 16, pero nakapag-college din naman ako. Maaga lang akong pumasok. Naranasan ko rin nag-college. Yan, mga unit-unit, alam ko yan. Ibig sabihin, naranasan ko kahit sa lang ako. 1 sem. 1 sem lang. Tapos, 16, 17 years old, may anak na ako. And then, 18, kinasal kami kasi nga hindi pwedeng kasalin sa simbahan. Pero nung 17 years old ako, hindi pa makapapayag yung nanay at tatay ko na hindi kami makasal. So, nagkasal kami talaga ng judge. Ng judge. And then, nung nakapag-18 na ako, kinaumagahan ng 8th birthday ko, nagkasal kami. And then 19, lumipad ako kasi nga, um, bukod sa sobrang bata kami, sobrang bata ako, tsaka yung asawa ko, ahead naman siya ng 5 years ka lang. Nag-aral din siya at saka self-supporting. And one thing ay parehas kaming walang bala. So, parang nagkaroon ng opportunity na mag-abroad ako kahit siyempre um, di ko alam kung ano yung background ng pag-abroad kasi alam mo naman, may ate ako dito, dalawa. So, alam mo naman kapag may ate ka, yung ano lang, bine-baby ka. Maybe hindi mo naman alam, tinatanong ko ano yung trabaho nila dito. So, saka ko lang nalaman na ganito pala yung trabaho ng katulong. Nandito na ako. Good thing is, um, hindi gaano ma-stricto yung amo. Na unang napasukan ko, stricto naman, kaya lang, meron akong ate na nasasandalan na pagtanungan, meron yung mga
mga practices nila na kaya ko din naman, and na ang kagandahan, naipakilala ko yung ate ko sa amo ko. So, nagkaroon din sila ng yung mga trust sa akin kahit na batang-bata ko. Eh, nagkaroon ng ano, yun lang, after 2 years, miss na miss ako ng asawa ko. Miss na miss ako ng asawa ko. Wala pang ano noon, wala pang mga video-video. That was 1999. Kasi 1997, di ba? Pumunta ako dito. 2 years, 1999 ko. Pinagbakasyon din naman ako. Then bumalik ako. Sabi niya talaga ako. Gusto niya umuwi ako. Sabi ng amo ko. Sabihin mo sa asawa mo, dadagdagan ko ng sahod mo. Kinausap niya yung asawa ko. Ayaw talagang pumayag yung asawa ko, umuwi ka. Umuwi talaga ako kasi respect. At saka sabi ng ate ko, meron ka pa namang pagkakataon. Kasi mahirap yan. Yan yung isang susi ng paghihiwalay kung hindi mo siya papayagan. So, ayan, ano din naman ako. Kasi, siyempre, iniisip ko rin naman yung anak ko. Kaya umuwi ako, and then, nung time na gusto ko na ulit tumalik, nag-apply ulit ako. So, another bayad na naman. Another utang na naman. So, yun, Mens. Ay, nakalayo na tayo. Pero Mens, okay. Nung first 2 years mo, umuwi ka ng Pilipinas, so nagstay ka ng matagal sa Pinas. Tama, no? Yes, yes po. Then ngayon, ang question ko is, bakit naisipan mo ulit bumalik ah, sa Hong Yun, Kong? kasi nga, not enough talaga. But praise be to God kasi yung kita ko ng 2 years, more than 2 years, 2 years, 3 months yata kasi nga pinauwi ako. So, nakabili ako ng lote na kinatatayo ng aming bahay. And then, yung hulugan na motor, bukod pa sa, syempre, binayaran ko na yung unti-unti kong mga placement. Ang mahal pa ng placement fee noon, 130, mga ganun. So, awa ng Diyos, meron kaming pinagkakitaan doon, kaya lang hindi po sapat na siya ay, um, ano ba yun, namamasada lang. Kasi nga, meron nga kaming ano. So, at karoon ulit ako ng desire na bumalik para naman, sabi niya, mga 2 years, 4 years, okay na, kaya lang, it's really sad to say, na mga 9 months, 9 months lang po ako noon, and then, doon ko na-realize na hindi lahat ng nati-terminate is for bad purposes. Kasi nung na-terminate ako that time, masakit man sa akin kasi nga 9 months, 9 months, ganyan lang ako. Hindi pa halos nakaka-recover sa placement fee. Kaya lang, yun yung time na nabutan ko yung nanay ko na 50-50. Wala man lang nakapagsabi sa akin na ganun pa yung sitwasyon ng nanay ko na cancer. Ang alam ko lang talaga, may sakit lang siya na kaya pa niya. So, umuwi po ako na kaya na yung naghihingalo na, talagang naghihingalo na um, hindi ko talaga in-expect. Eh, ang ganda-ganda ako noon. Yun yung pinakamagandang uwi ko kasi nga 'di ba terminate ako. Ang slim-slim ko. Kasi nga yung aking amo, hindi ako pinapakain. At talaga, nung, nung, nung time pala ah, na inano nila ako, ng asawa ko, ano ba yun? Sinundo. Sinundo nila ako sa airport, ng asawa ko. Time na kumuha sila ng dugo. Dugo na sasalin sa nanay ko na 5 bag. Hindi ko alam yun. Hindi ko po alam yun. So, gusto kong maghanap ng amo dito, kaya lang, parang natatrauma ako, gusto kong umuwi. Yun, sinabayan ng mga kapatid ko yung desire ko na gusto ko talagang umuwi. Kasi parang natatakot ako. Yun pala, alam nila yung sitwasyon ng nanay ko.
So, nung sinundo ako ng asawa ko sa airport, shock siya. Kasi hindi hindi niya alam kasi mataba ako na lumipad. Tapos, umuwi ako slim, slim. Yung parang nakikita yung bones, pero maganda. Very maganda yung skin. Oh, yun. Di niya ako nakilala talaga. Shock na shock. Sabi nila, so di siya na, siya yun, oh, siya yun, yun. Na-shock pa rin. Hindi makapaniwala ganun yung tsura kung umuwi. So yun, ah, sabi niya sa akin, huwag kang mabibigla sa madadatnan mo. Yun pala yung nanay ko, doon sa mismong bahay namin, doon, doon nakaratay na may humawak yan sa likod. Yun pala, kapag cancer talaga, masakit. May nakahawak yan sa kamay kapag mag-trigger sa ano, tapos nakatutok yung electric pan kasi kapag mag-ano, talagang grabe na nakita ko mismo yun. So, ang lesson ko, hindi pala yung kapag na-terminate ka kasi dito uso, may purpose kung bakit ini-allow ni Lord sa atin yun. So, yun. Eh, yun. Tawa, meron po kayong mapulot na aral sa akin, itabi nyo na lang yung hindi maganda. Kung meron man akong may masabi mamaya na hindi maganda. Met, Ganun. okay lang yan. Ano ka ba? Nakikinig lang naman kami sa'yo sa lahat ng sasabihin mo. And yun, Pero anyway, Megarelli, ang nakwento mo na kasi is yung life mo, nag-asawa ka, life mo nag-abroad ka. Ano ba yung life ni Mentorelli before that? Family mo, kasama yung mga kapatid mo, parents mo. Ayun po. Ano, kami, Kwento ka naman ng buhay mo before nun. ang nakamulatan ko talaga ay sobrang mahirap. Mahirap kami talaga. We are 10, 7 na lalaki, and 3 babae. Ako yung pinakabunsong babae. Wala kaming pag-aari na sinasaka, nakumulatan. So, bata pa lang ako, sinasama na nila ako sa bukid. Lahat kami mag-aani, lahat kami magtatanim. So, hindi pa ako nag-aral. Alam ko na yung pag-aani, pagtatanim. Alam ko na lahat yun. Oh, so, awa ng Diyos, kahit na maaga akong nakapag-asawa, at ito ay nadinig ko na sa asawa ko. Kahit maagang nag-asawa yan, marunong siya. Sa lahat ng bagay, marunong siya. Hindi mo talaga pakitaan ng pag-alinlangan. Kaya siguro, yun, inasawa niya ako ng maaga kasi kayang-kaya ko na ano, yun, men. Sobrang mahirap, mahirap talaga kami. Wala pong sa amin magkakapatid. Meron naman brainy sa amin, sa mga nakakatanda ko, they are willing naman na mag-college. Pero lahat kami awa ng Diyos nakatapos ng high school. May nag-college din naman nag-try, kaya lang nung hirap na yung parents ko na paaralin kaming mga nakababata, nag-stop sila and then nagtrabaho and then nag-abroad. Nag-start silang nag-abroad. So awa ng Diyos, yung 10 kami, lahat po kami nakapag-abroad. Dalawa lang yung nakatapos ng kolehiyo sa amin, yung isang ate ko. Ah, at saka yung bunso lang ang nakapagtapos. Ayan po, men. Ayun, Met. Ano yung anong tawag dito? Pinaka naging challenging sa'yo simula nung nag-abroad ka? Bukod sa hindi ka pinapakain ng amo, ha? Kasi nakwento mo kanina, no? Hindi ka pinapakain ng amo mo. Bukod doon, ano yung pinakang ano yun? Yung pinakang iniyakan mo, talagang ipinagdasal mo, yung umabot ka sa ganong punto, talagang humingi ka na ng help kay Lord na experience. Um, First na, di ba nakapag,
bumalik ulit ako ng 2004. Pinalitan ko yung kapatid ko, yung ate ko. Sorry. So, awa ng Diyos, kampante din naman ako dito. Yung amo kong babae, yung amo kong babae ay um, anak anak ni amo ko noon. How could I explain this? Kasi yung si ate ko, nung dumating siya dito sa dyan sa family na yan, dito sa family na to, yung amo ko is 5 years old. So nung nagpurugod si ate, ako yung ipinalit, yung amo kong babae is 17 years old. Yung amo ko ngayon na babae, 17 years old. So, nung nag-asawa itong babae ko, amo kong babae, so nagbukod sila, ako yung nandito, ipinalit ko yung isang half-sister ko doon sa kanila. So, dito sa amo ko na to, doon noon nung hindi pa ako umalis doon, ah, maganda yung aking buhay kasi nga walang bata. Ah, Umuwi lang yung nanay at tatay nila kapag once once a month nasa China yung business nila. Ang kasama ko lang yung kapatid niya, dalawa. Kasi ito, nag-stay doon nakipag-live-in na siya dito sa amo ko noon. Maaga silang nag-live. So, at dalawa lang talagang pinagsisilbihan ko. So, naayos yung sarili ko, nakakatulog ako ng maayos. Yan. So, ang ganda ng buhay ko noon, nakakakain ng gusto kong kainin. Pero nung lumipat na ako sa kanya, nung may anak na, ako na talaga yung nanay, tatay, lolo, lola. Lahat-lahat na. Kaya biglang bumagsak yung katawan ko. Naging talagang matandang matanda. Iba kasi wala silang alam. Lahat, wala silang pwedeng gawin na yung sana kung yung mga iba kasing mga amo ginagawa nila yung ibang trabaho na instead na ako yung gagawa, sila na. Pero dito talaga lahat sa akin, lahat sa akin. At saka malaki yung bahay. Malaki lang yung bahay pero ang isang ah, madali lang sigurong umalis, mag-iba ng amo. Pero mahal na mahal ko po sila. Yung parang itinuring ko talaga, pinag-pray ko talaga na nawa, makita nila kung sino ako. Kasi noon, nung bago ako ano ba yun, um, pinag-compare kasi nila ako, si ate at saka ako. Yung comparison matindi. Kaya nag-challenge talaga yung maraming bisita tapos ginaganyan nila chopsticks nila yung ano yung pagkain it's no good ba napaka-embarrass nag-effort ka ng todo tapos lahat kinompare nila puro kay ate so mahirap sabi kong ganun kung kaya ni ate bakit ako hindi so talagang nag-try hanggang 3 to 4 years talagang kasi sobrang maselan yung lola yung nanay ni amo sabi kong ganun kung nakaya ni ate. Pero yung tiwala, walang problema sa tiwala kasi talagang naano sila ng tiwala sa amin. Kaya nga hindi sila kumukuha ng ibang katulong. Pero yung mga maliliit na bagay, sabi ko ganun, kung kaya ni ate, kaya ko rin. Yun, nilabisan ko si ate. Kaya, kaya nagtagal ako dito. Di natutunan ko naging pasensyosa dito. Gusto ko kasing maranasan nila, maramdaman nila kung sino ako, kung sino yung pinaglilingkuran ko. Gusto nila na makita mula sa akin na meron akong Diyos. Ganyan po. So, yun pala. So, at least meant ano na ngayon, nakikita na nila kung ano yung worth mo. Yun naman yung importante, di ba? Yung at least makita rin ng mga tao na pinagsisilbihan natin kung ano yung value natin or kung ano man yun na itulong natin sa kanila. Tama, di ba? Mm. And, Ment, ito na lang. Next question ko is, syempre, ang tagal mong malayo sa family mo, ang tagal mong malayo sa buong, yun, sa family mo. Ano ba yung pinakang mas naging challenge sa'yo, buhay ng pamilya? Syempre, sa anak, ganun din, di ba?
Kasi sabi mo nga, maaga mong iniwan yung anak mo, 1 year and 9 months. Tama, no? Magto 2 years old. So, ano yung pinaka naging challenge mo? Siyempre, bilang isang ina, bilang isang nanay. Pwede bang uminom po muna ako? Sige, Met, gusto mo ba alahan natin yan ng kape? Huwag na, lalo ako nervous. um, as a nanay na malayo sa pamilya, napakabigat, napakahirap. Um, first uwi ko, hindi niya ako nakilala. Yung sinasabi kong umuwi ako na yung 1999, hindi niya ako nakilala. Auntie ang tawag niya sa akin. And ang nakilala niyang parents ay yung nanay at tatay ko. Ganyan. Ang hirap kong na anuhan ng loob niya. Pauwi na ako, pabalik na ako dito noon. Hindi pa rin kami magkasundo. So, isang mahirap, bata pa lang yon, ganun na yung ano niya. Tapos, kada uwi ko talaga, malayo yung loob niya sa akin. And, ah, ma, ano ba yan? Mafe-feel mo, saka ko lang mayakap, kapag matulog na kami, ganun lang. Pero pag daytime, puro ang tatay niya. Tapos kapag may masakit, puro ang tatay niya kahit nandun ako. Um, pero bilang isang dapat unawain, masakit man, ah, pero kailangan kailangan talagang matinding pag-unawa. Um, so nung elementary, high school, magkasama talaga sila ng dalawa ng tatay niya. Medyo malayo yung sa tatay ko, sila lang talaga. And then, nung, nung nag, nag-aral na siya ng college, lumuwas na siya ng city, malayo, so mag-isa na lang yung anak ko, ay, yung asawa ko dun sa bahay. So, uh, siguro yung anak ko talagang naghahanap yun ng kalinga na hindi ko kayang ibigay. So yun, hindi niya na-concentrate yung kanyang pag-aral. Hindi naman siya na barkada, kaya lang, yun, naano siya sa kay Joy. Hindi naman siya, ah, hindi naman siya maano sa babae, kaya lang, siguro, doon niya naramdaman ang isang pagmamahal na hinahanap niya rin sa akin. Hinahanap niya rin sa aming mag-asawa. So, noon kasi, mahirap talaga yung magkakaiwalay. Yung malayo ako, malayo sa tatay niya. Tapos wala pa yung ganitong communication na mga video call, wala pa yung mga ganyan. Ay yung tawag, bihira lang, limited. So, na akala ko yung masigasig yung kanyang pag-aaral, yun pala hindi na siya pumapasok hanggang sa nabalitaan ko na ah, hindi nabuntis siya. Nakunan, twins pa yon. So, doon kami nagalit. Lalo na yung asawa ko na nagalit siya kasi siguro sa pagtatago nila, yan, nakunan. Pero doon pala, hindi pala sila tago doon sa side ng babae. Alam na alam pala nila yung sitwasyon. Di lang sila nagsasabi kasi gustong-gusto nila si Jimboy. Kasi nga nag-iisa siyang anak. Siguro. So, yun, patuloy pa rin yung pagsasend ng pera. Akala ko nga talagang masikal yung pag-aaral. Yun pala hindi niya. So,
hanggang sa akala ko graduating na. Ah, nagpaalam ako, hindi pa tapos yung aking ano, hindi pa tapos yung aking kontrata noon. Siyempre kinikwenta ko po na graduating na yung anak ko. Kasi yung masaya ako, nagpaalam ako sa amo ko. Yun pala, hindi siya nasama sa aray ko, sakit. Sa ano, sa listing. Diyos mio, Marimara. Ay, ang sakit talagang grabe. Ay, oo, Diyos ko. Oh, maluluka ako. Eh, nagkataon pa yun na nagkakaproblema ako ng financial dito na alam mo naman yung mabait, laging pinagsasamantalahan. Yan, may naanuhan ako ng bangko na yun, kapagkatiwalaan din naman sa una, kaya lang namihasa sila sa kabaitan ko. Siguro mabait ako, kaya sinamantala nila. So nagkasabay-sabay pero um, hanggang ayun nag-asawa yung anak ko. Um, may anak, ang problema na naman, di makonsentrate kasi gusto niyang magpatuloy, di magpatuloy. Kasi gusto kong makatapos talaga siya. And then, nagpatuloy, tapos yung mag-ina nasa probinsya. So, kapag may sakit yung bata, uwi na naman hanggang sa, syempre, hindi makakapatapos ng first sem yun. Hanggang sa magda-drop out. Diyos ko, another na naman. And hanggang sa talagang sabi ko, suko na ako. So, pinatigil ko ng one sem, nagsaka. Yan. Nagsaka siya ng one sem. And then sabi niya, ano daw, tuloy na daw yung pag-aaral. So, dahil porsige, nakita ko naman na porsigido. At saka yun naman ang gusto ko, yung siya yung magkaroon ng desire. Hindi yung ako, yung mag-suggest. Siya yung magkaroon ng desire. So, I give him another chance na naman hanggang sa sabi niya, mahirap daw kapag pa ganun-ganun siya. So, sinama na naman yung mag-ina doon sa boarding house. So, nag-upa sila na isang kwarto. Oh, Diyos ko. Ay, grabe, ang hirap. Ang hirap. Hanggang sa, akala ko, makapagtapos siya talaga. Hanggang sinabi niya na, ayaw na niya. Gusto niya magtrabaho. So, ano pa nga ba yung gagawin ko? Kunting-kunti na lang eh. Kaya lang, ako, matanda na ako, yung magkakaedad na ako. At saka, ayokong pilitin ng isang tao kung ayaw na niya, lalo kung magkakaproblema. So sabi kong gano'n, sige, umuwi na kayo. Nagtrabaho. Awa ng Diyos, nagkaroon ng trabaho. Maliit ang sweldo, kaya sinuportahan ko na naman. Naghulugan sila ng motor, yung Leo ba yun? Para meron siyang ride ng papunta ng trabaho. So, 3 years, awa ng Diyos, natapos na nung last year lang. Um, yun, mahirap po talaga ang sitwasyon. Kailangan tanggapin. Kailangan tanggapin na ang isang pagsubok, ay, ang, ang trials, maging triumph, tanggapin mo lang. Na ang hindi naman ibibigay si Lord, hindi ibibigay ni Lord kung hindi natin makayanan. Um, yun, awa ng Diyos, nandoon sila. Tapos kinuha ko na naman yung si Joy dito. Siyempre ako lahat ng gumastos. Ayun, nagka-problema na naman ako kasi 14 days lang. Tinan niya, kaya. Ay, ang hirap. Kasi doon sana siya nag-stay doon sa nanay ni Amo. Ay, ang hirap talaga ang pinagdadaanan ko mga mentors. Pero tuloy pa rin yung laban para sa aking dalawang apo. So kaya, yun, hanggang ngayon, nandito pa ako lumalaban. Yun, ano pa nga ba? Grabe no, iba rin talaga ang ano no, sacrifice ng nanay, sacrifice ng lola, 'di ba? Ha? Talagang all in one na. Pero at least naman, mens, no, parang based kasi sa kwento mo, ibig sabihin, okay naman kayo nung husband mo.
At least may ganun ka namang support system, 'di ba, sa partner. And yun yung maganda kasi hindi naman sa'yo binubuhos lahat, 'di ba? Pero ito na lang, Mens. Ano yung pwede mong, ano bang tawag dito? Um, Halimbawa sa anak mo, kasi di ba may mga magulang na, ang dami ko kasi nakakausap, no, na syempre ako nag-a-abroad din ako, yung mga kabatch ko, may mga kilala rin ako nag-a-abroad. Ang tinatanong ko kasi sa kanila is, nakikita mo ba yung anak mo na nag-abroad din and ma-experience din kung ano man yung mga na-experience mo? Or Um, papangarapin mo ba yun sa anak mo? Ganun na lang. no. If possible, no. Um, Ayokong matulad kami na nakapag-abroad, hindi malalasap yung pagmamahal. Kaya salamat naman dahil yung anak ko wala siyang desire na mag-abroad. Kasi ah, ang pangarap ko talaga sa kanila, I want to be a good example, not in sa dami ng pera, pero being a mabait na magulang. Hindi naman maipagmamalaki, pero gusto ko talaga yung intact. Ano't ano man ang problema, buo pa rin. I praise God. I really praise God talaga. Marami kaming pinagdaanan sa pamilya, sa anak, sa asawa, pero buo pa rin kami. So, nagkaroon kami ng, honestly speaking, alam po ng mga yung mga achievers, yung mga kasama natin dito, hindi po lingid sa kanila yung situation namin ng manugang ko na pinakitaan mo siya ng maganda, pinakain, binihisan, lahat-lahat na, ibinigay na, wala na halos natira sa akin. Pero ako pa rin yung naging masama. Pero, ito yung kagandahan kasi, ano't ano man, siya pa rin yung anak ng aking apo. Hanggat yung desisyon ng anak ko ang masusunod, kahit na sinusuka siya, sinusuka ni Joyce, yung anak ko, bumabalik pa rin siya. Kasi ayaw niya talaga yung broken family. Ayaw niya yung makagisnan ng mga bata na warak ang pamilya. Gaano man yan kasimple. And doon ko na-appreciate yung anak ko. Talaga. Kahit na nilalampason na niya ang pagkatao ng anak ko na mandami-dami talaga na sa Facebook pa. Pero yung anak ko hindi nag-give up para sa mga bata, kahit para sa mga bata lang. Doon ko na-appreciate. Nag-isa yung anak ko. Oo, nagkamali or na maagang nagsasawa. Pero marami at marami pa rin akong na-appreciate sa kanya. Unang-una, hindi naman siya maluho, yung mga gadgets, mga ganyan. Ang kaluhuan niya talaga pagkain. Yung kanyang yung kanyang katawan talaga mataba. At saka hindi siya nagsisigarilyo, hindi siya umiinom. Yun ang talagang kapag comparison, I don't want to compare din naman kasi comparison ay produces discontentment. Pero pasalamat pa rin ako kahit na maagang nag-asawa at 19 years old siya, hindi siya nakapagtapos. Pero matino pa rin siya. Ibig sabihin, nasa yung mga iba nga nalilihis, yung, alam mo, nakakulong na dahil sa masamang bisyo, pagbarkada, nakapatay, mga ganun. So, praise God pa rin kasi buo yung pamilya niya na hindi ko naman nakikita sa ibang ibang pamilya, mga ganun. Yun po, men. Ayan. Since nabanggit mo naman, no, ano ba si Mentorelli bilang isang ina, asawa, at kaibigan? Yun na lang.
Gusto ko yung dami ng pag-inom ng tubig talaga naman talaga, no? Nakaka alam mo na-miss na ako. Um, sa kasi nagsama kami ng aking asawa is 1990, 1994. Oh, 1994. Oh, 1995. Ganyan. Kasi 1995 yung anak ko, pinanganak. Awa ng Diyos, ilang years na kami? Hmm, 30. Oh, 30 na kami. And then, kunti lang yung pagsama namin. Napakahirap. Ando doon lahat ng nando doon lahat ng temptation, tsaka yung age ko, ando doon, inaamin ko, childish, immature, yung mga, pero kahit naman bata pa ako, alam ko yung limitasyon ko. Alam mo yun, yung kontrolado, yung alam ko naman yung, ops, hindi na yan pwede, mga ganun. So, ah, naging, iba lang kasi yung challenges sa amin ng asawa ko, hindi katulad ng mga normal na problema, na challenge ng isang magkahiwalay. Magkalayo pala, hindi magkahiwalay. Magkalayo. Yung LDR, yung LDR kasi, na ah, mahirap kapag hindi kayo maging matatag, kung hindi kayo honest, lalong higit, hindi ang Diyos ang pundasyon nyo ng bawat isa. Yung hindi siya yung naging foundation na, iba kasi kapag isama natin ang Diyos. Number kami. Kaya lang, talagang, ah, ah, gumagawa ang dyablo minsan ang rason upang kayo ay maghiwalay. Pero, hindi naman hindi mo naman hayaan. Hindi mo naman hayaan talaga. Kasi nga, kung sino yung pinagsama, hanggang kamatayan na lang. Basta meron yung pagpapakumbaba, pagpapakumbaba at saka pagpapatawad ng between, ng bawat isa. Yun. Kasi kapag magbanggaan apoy talaga. Yan. Natuto akong magpasensya, magpatawad, humaba ng yung understanding with flexibility. Hindi lang yung sapat na maunawaan niyo siya, kailangan yung elastic, yung pangunawa mo. Kasi nga, ito yung siguro yung kagandahan, yung may salita ng Panginoon sa ating puso. Kasi kung hindi siguro talagang noon pa man ay nandun na ako sa ibang landasin. Baka, hindi na tayo nagkita sa Barley. Yun, men. Ayan, men. Yan sinabi mo and explain mo bilang asawa, di ba? So ngayon, bilang isang ina at bilang isang kaibigan. Kasi ang dami nagko-comment dito eh. Sabi dito ni Mentor. Ano siya? Sabi, bilang isang ina, ano ba si Mentor Relly bilang isang ina? At ano si Mentor Relly bilang isang kaibigan? Kasi kanina sabi mo, di ba, siguro sobrang bait mo, kaya minsan naabuso ka. Ganon. Um, Bilang isang ina, siguro, nasubrahan lang ako talaga ng pagmamahal. Nasubrahan ko ng pagmamahal talaga sa aking anak. Kasi binigay ko na sa kanila. Ah, Nag-isa talaga siya kasi mahirap, hanggang sa nakalimutan na yung sarili. 'Di ba lahat naman para sa anak talaga. So, yun, ah, um, gustuhin ko man, ah, gustuhin ko man na, ah, bigyan ng
yung parusahan, yung anak ko noon, hindi ko magawa. Gusto ko kasing hindi ganun yung pamamaraan ko. Mali siguro, pero gusto ko talaga na yung sa, sa salita, gusto ko yung hindi sa marahas na pamamaraan. Kasi yung asawa ko, muntik na niyang napatay yung anak ko, second year high school, dahil sa nag-cutting classes siya, nagsumbong yung teacher, mga ganyan. Maano siya, yung temp, ano ba yun? Yung mahina yung kanyang temper ng asawa ko. Kaya ganyan. Ayoko yung ganun. Ayoko yung ganun Mhm. din ng pagpapalaki sa anak ko. Kaya alam kong yung anak ko is ano ba yun? Malayo. Malayo yung feelings niya sa akin hanggang ngayon. Pero gusto kong ipadama Paramdam. sa dalawa kong apo na kung sino ako talaga. Hindi na yun sa kanila kasi meron na silang pag-iisip. Gusto ko kaya I have a plan talaga na uwi na next year, if God's willing talaga, uwi na para ipadama sa aking dalawang apo na yung tunay na pagmamahal ng isang ina. Yun. Saka yung sa kaibigan naman siguro, mm, sobra din ako ng pagmamahal sa aking kaibigan. Dahil nga sinamantala nila yung aking kahinaan, mabait. Ah, eh, sabi nga nila hindi ako marunong magalit, pero nagagalit din naman ako. Siguro ibang way lang. Ano gusto yung galit? Magdemandahan, hindi ko kaya yun. Bahala na lang si Lord. Ayun na lang, men. Yung galit mo, Menta, para may idea lang kami. Baka kasi mamaya tawa ka ng tawa, galit ka na pala sa amin. Kapag ako yung nagagalit, tahimik. Tahimik ako. Ganyan kami ng asawa ko. Kapag ako, siya kasi masyado siyang mabunganga. Mabunganga sa akin na nagsasalita na siya ng hindi ka nais-nais. Na never, never ako magsalita ng ganyan. Mga bad words. Never. Tsaka I hate that. So, so, siya kasi kapag magalit na yan, kapag isang maliit na bagay, galit na, ano yan, kalmante hindi ako nagsasalita sa message o sa tawag. Ang dami niya mga message, mga ano pang asar sa akin. Pero calm down sa akin. Hindi ko muna bubuksan, hindi ako magre-reply. Kapag ah, kahit nagalit ako, galit na galit din naman ako. Pero hindi ko kasi, ayoko siyang masaktan. Ayokong masaktan ng isang tao. Kasi once na nagbitaw ako ng salita, masakit. Masakit. At kahit na siguro matutulog ka na, andun pa rin yung sakit. Naaalala mo pa rin yung words ko. Ayoko yung ganun. Yung asawa ko, kahit na ano man yung kasakit yung binabato niya sa akin, kinokontrol ko talaga hanggat kaya ko na hindi ako magsalita. Ayoko masaktan eh. Ayoko makasakit. Kaya ang kalmado ko talaga yung pagka medyo na hupa na ako, yung cool down na ako konti, gustuhin ko man talaga, hindi ko magawa. So, ang dinadivert ko na lang sa ibang ano, yung masarap yung ganito, yung ganyan, na malayo dun sa topic, and then hindi ko talaga i-rewind yung nakaraan na. Ganon ako. Ganon talaga ako. So, mali naman siguro yun. Hindi ko alam kung mali, kung may ano, pero yun, doon ko bumuo pa ng yung magalit. Nung nandun ako, kasi nga, di ba, maaga kaming nag-asawa, nung asawa ko, galit na galit siya sa akin. Hindi ko alam kasi, siyempre, under observation pa kami ng ugali ng bawat isa.
galit na galit siya sa akin, di niya na ako nagustuhan. Yung meron siyang hindi nagustuhan sa akin. Ah, tapos hindi niya ako magawang saktan. Kahit gusto niya akong saktan. Kasi kapag magalit siya, yung nandun yung expression, yung salita, tapos pero yung matatakot ka, hindi kasi alam mo naman hindi mo kasalanan. Hindi niya ako magawang saktan, siya na lang yung lumalayo. Kapag naumupa na siya, may dala na siyang kung ano-ano, peace na kami. Ganyan din naman. So, awang ng Diyos kasi, ah, yung asawa ko, sabi niya sa tatay ko noon, nung talagang kunin na niya ako, sabi niya, kapag meron siyang hindi nagawa na na ayoko talaga, sabi niya, hindi hindi ko talaga saktan, promise ko yan. Ibabalik ko yan sa inyo. Sabi niya, ng buong buo. So, ganyan din ako sa kanya. Ibabalik kita sa nanay mo ng buong buo. Ganyan kami. At saka, noon kasi, hindi naman kami pala simba or ano noon. Kaya lang, meron kaming verse talaga, muto na hindi namin hayaan na na lulubog na yung araw bago kami kapatawaran. Pero nito, ah, mahirap kapag kapag long distance yung LDR, no? By the way, meron mga siguro katulad kayo sa amin na ay meron yung nakaka-relate na yung maagang nag-asawa na maghiwalay din yan, tapos LDR, maghiwalay din yan. Pinatunayan ko talaga. Patunayan namin na hindi totoo yun. So, kahit yung mga classmates namin kapag they are so proud naman. Kahit na meron ka naman kaming hindi maipagmalaki, hindi kami perpekto, parehas. Pero, yun, ang point ko lang is stick pa rin, buo pa rin kami. Kahit napakarami namin pinagdaanan mag-asawa. Yun lang, men. Parang nakakatuwang maging asawa si Mentorelli, no? Yung talagang hindi ka sasabayan. Parang baliktad sila, di ba? Mentors, di ba? Totoo naman, ang mga nanay talaga yung medyo megaphone ng bahay. Tama, no? Pero si Mentorelli parang hindi. Nabaliktad, no? Based sa kwento ni Mentorelli. O, di ba nag-a-agree? Ang dami dito, oh. Sabi ni Mentor Rose. Opposite ako Ay, kay nagsasagot pa ako! Mentorelli. Oy, nagsasagot! Oy, alam, meron tayong... Oy, Sabi ni Mentor Rose, oh, andito rin si Mentor, sabi din ni Mentor, Mentor Ligaya. Kaya daw, di bali na daw siyang, di baling masaktan kita, kesa ikip ko sakit ng loob ko sa'yo. Ganun daw siya. Pero si Mentor Relly, hindi. Di ba? May mga ganun talaga, hindi. no? At Pero saka at least, yes, Mentor. ang ano ko is, kapag meron siyang pagkakamali, hindi ako sa nanay tatakbo. Hmm. Doon sa pamilya niya. Ganon ako. Kasi, kapag sa nanay at tatay ko, kakampihan ako. Di ba? Pero baliktad, yun ang akala ko, kakampihan ako. Pero kapag pala sa nanay at tatay ko, ako yung mali. Di pa ako nakakapag-explain, ako na yung mali. Kaya yung asawa ko, sana all. Oo, kaya yung asawa ko, sobrang respect sa tatay at nanay ko, sa pamilya ko talaga. Yun ang pasalamat ko. Doon ako kampante kasi nire-respeto yung asawa ko, yung tatay ko. Kaya kahit ilang years na siyang mag-isa sa bahay, alam kong wala siyang ibinabahay. Totoo yan. Yes. Kasi nandoon yung respeto. Kung gusto niya magloko, ang bilis. Kasi mag-isa lang siya sa bahay. Yan. Tapos malayo pa yung kamag-anak. Walang nakakakita. Yan. Kaya kampante din ako. Ang kampante naman siya sa akin. Siyempre. Oy. Kampante siya sa akin. Din naman. Kasi sabi niya, um, may takot ka sa Diyos. So, isang mahalagang factor talaga yung meron kang takot sa Diyos. Yung kahit nalilihis ka na, natitempt ka na, pero oops, hindi, hindi yan pwede. Bawal yan. May boundary na.
Ganyan. Kahit na nandiyan na yung temptation kasi mabilis lang naman. Kung talagang gusto natin ng magloko or mag-try, kahit try lang, subukan mo natin. Ganun ba? Ganun. Pero hindi pwede. Kasi alam kong karma. Alam kong, at saka hanggang first, second, third degree, aanihin ng karma ng pamilya. So, meron kaming ganun. Kaya kampante ako sa asawa kong nag-iisa lang ako. Kampante din ako sa kanya na nag-iisa lang ako. Isa dyan is meron siyang respeto sa tatay at saka sa magulang ko. Sa mga ate ko. Yun lang. Ah, ang daming explanation, di ba? Ano pa? Ano ba? Anyway, Sige, thank you so sige. grabe Ngayon. no. Mentor Rally, alam mo ba na nakaabot na tayo ng 45 minutes? Di Ay, ba? ay wala na, Oh, wala na, wala ang na. bilis Wala, natin, wala na no? comment. Sobrang bilis natin. Hindi, meron pa. Ito na lang, Ay, siguro. Last message na lang. Last message na lang sa lahat ng mga nandito, sa lahat ng mga mentors na kasama natin dito. Ano ba? More tanong pa po. Sige, may mga tanong pa ba kayo, mentors? sige, sige, Sige sige. na, More pagbibigyan tanong. ko kayo kung may I'm mga open na. tanong kayo. Yes, Oh, open daw. Ready talaga si Mentor Relly yes, sa mga yes. tanong nyo. Tungkol sa pag-asawa, okay lang. Wala pa sila. Kung doon sa mag-aasawa, hindi na ako magtatanong. Oh. Oh, Wala na, nagbago na. Mula nung nakapakinig ako ng mga last natin, ika 6 episode na to, di ba? Yung 5 episode, nag-decide na ako, nagdesisyon na talaga ako na hindi na ako mag-aasawa. So, wag niyo na kayo ay, push ha. ay, masarap yung may asawa mo. Joke lang. Yes. Well, joke lang yun, Oh, joke lang yun. Ipag-pray nyo pa rin, mentors, no? Ipag-nobina nyo naman. Ipag-nobina kasi, nyo naman yung love life ng mentor nyo, okay lang ba? oo. Maganda yung mag-asawa ng kahit na bata ka, pwede kang ipagmalaki ng biyanan mo. Kahit 16 years old pa lang. Kasi, yung asawa ko noon galing ng bukid. Naka-give na ako ng tubig pangpaligo niya. Ready na rin yung brief, yung damit niya. Tapos, never ko siyang pinagluto ng umaga. Tapos, never ko siyang pinaglaba. I am proud of that. Alam kong mayroon nakaka-relate dito. Asawa niyong lalaki ang nagluluto pag umaga. Alam ko yan. Pero ang asawa ko, no way. Kaya hindi niya ako maipagpapalit kahit kanino. Sino yung mga hindi nagluluto sa umaga dito, ha? Oh, ang daming nakaka-relate daw. O sige na, wag na kayo Ouch, Mas ouch. marami daw. Sabi ni Mentor Rose, ang pag-aasawa is not bed of roses. Mas marami ang tinig. Mentor Rose Oh, talaga. maganda Ito naman talaga yung, si Mentor Rose yung namamaminsi sa akin. ano, Pero anyway, syempre, mar- mentors, no? May marami kanya-kanya talagang, naman talagang challenges. oo, may kanya-kanyang challenges. Ang pag-aasawa, nasusubukan po lahat. Lahat ng bagay, lahat ng pangunawa, nasubukan ko lahat yan. Nasubukan ko yung 1 year na walang reply. Sinusuyo pa rin. Ay, ay, wala, ay, stop na. Yun, stop na mo. Stop na agad doon. 1 year, men! Paano nangyari yun? Aray ko, ay, bakit nadulas ako? Tapos na. Anyway, ay, meron tayo ditong representative ng mga kalalakihan, si Mentor Kopi. Sabi niya, nagluluto ako, men, kaya di ako maiwan. Totoo ba yun, Mama G? Wait lang, si Mama Elena lang makakapagpatunay niyan, Mentor Kopi. Di ba? Ang tawa yun, tapos Mentor Ligaria. So, ayun. Anyway, ayan. Maraming maraming salamat, no, Mentor Reddy. As much as, true yan, Mentor Kopi. O, di ba? May mga ano talaga dito. Alam na alam talaga dito yung mga hindi nagluluto. Di ba? Mentor Rowena, wag ka nang tumawa. Ikaw talaga yung kauna-unahan nag-agree. Pero thank you so much, Mentor Relly. Ito na lang. Mag-aasawa ka po, ma'am.
Abangan natin na kayo naman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ako nga hindi nawawalan ng pag-asa eh. Ipagdasal lang natin na malay nyo naman. Di ba magulat na lang tayo one day. Pero thank you so much, Mentorelli, no? Na nalilihis naman tayo eh. Maraming maraming salamat sa iyong sharing. Pero, bago natin to tapusin, no? Ano ba yung pinakang pinanghahawakan mo? Kasi sabi mo nga, di ba, it's really important na talagang si Lord yung center, no, ng life natin, ng family natin. Ano ba yung pinanghahawakan mo na Bible verse ng life mo ngayon, especially? Na talagang pag ito yung na Ah, ginagamit mo, ito talaga yung nagiging revelation sa'yo. Ano ba yun? Na talaga nakatulong sa'yo? sa dami-dami ng aking pinagdaanan sa relationship namin ng aking asawa and sa aking anak, sa mga amo ko na mahirap yung sitwasyon ko dito na nagtitiis pa rin. Ang verse ko is James 1, 2 to 3 na consider it pure joy. Sabi niya, when you face trials, because the testing of our faith produces perseverance. Um, Alam natin na meron yung purpose ang Panginoon kung bakit ibinibigay sa atin para tayo ay mag-mature. Um, hindi ako nagsisisi, honestly. Kahit hindi nyo itinong sa akin, sasagutin ko na. Hindi ako nagsisisi na maagang nag-asawa. Hindi rin ako nagsisisi um, na maraming problema yung sa decision making. Dahil alam ko na merong purpose ang Panginoon. Kasi kung hindi ako nakapag-asawa, yung maganda yung buhay ko, yung nagkaroon din ako ng color job, mga ganyan, baka hindi tayo nagkikita ngayon. Ano, baka wala ako sa Bali. Saka, baka sobra yung pride ko, hindi ako nakakilala sa Panginoon. So, lahat ng nangyayari sa aking buhay, magmula nung ako ay nag-asawa, kasi doon lang naman ako nag-mature. Doon nag-umpisa yung pagmamature ko. At saka yung paglayo namin ng asawa ko, yung nagkaroon kami ng problema ng asawa ko ng ilang years, ah nandoon yung ah, natuto akong yung talagang sagad yung pang-unawa, sagad yung pagmamahal. Dahil alam kong sa anak ko, walang ibang makakaunawa kundi ako na ina. Gano'n din sa asawa ko, walang ibang makakaunawa sa kanya kundi ako ng kanyang asawa. Hindi siya perpekto, hindi ako perpekto. Pero kaya ko namang punuan ang pagkukulang niya. Yun lang, minsan, di niya rin ako maintindihan. Doon lang kami madalas. Pero yun siguro yung meron ako na, yung, yung kaya kong punuan, yung pagkukulang niya. Marami siyang pagkukulang, alam kong marami din sa akin. Pero, ah, inaayos ko man naman ang lahat kasi mahirap talaga yung magkalayo. Anyway, short background lang, nagkaroon kami ng problema ng asawa ko, sa pamilya namin for 10 years. Ah, hindi kasi natanong eh. Pero awa ng Diyos, okay naman. Walang third party, but in other, in other situation, unexpected situation na halos lahat ng ang aking pundar ay naibenta, mga ganyan. Kaya nakaabot ako ng 20 years dito na walang ipon dahil doon. But praise be to God dahil natapos na
natapos na yun and bumabalik, nakaka-recover na rin kami ng asawa ko. And yun lang ang I'm really proud, I'm really proud and blessed dahil sa dinabi namin ng nilakbay namin ng asawa ko, intact pa rin kami, buo pa rin, awa ng Diyos. So I am looking forward and I'm so excited kahit na wala ngayon at this very moment wala pa akong ipon. Pero gusto ko nang umuwi at para din naman makabawi sa aking nag-iisang asawa at saka yung aking apo. Bahala na yung mga anak ko na magbuhay sa kanilang buhay. Basta gusto kong bumawi sa aking dalawang apo. Yun lang, men.